Pagpapasimula natin, aawit muna tayo ng ilang mga bilang sa ating himnaryo at saka tayo mananalangin. Kaya pagtalagahan natin itong unang bahagi ng ating programa. Syempre, hindi lang hanggang una, kundi hanggang matapos. Sana ay nandyan kayo at malakas naman ating internet ni JM at ni Gael. Sana hindi na kayo mag-off ng video. And except na lang kung talagang kinakailangan at may valid reason, pakisabi na lang sa ating chat box. Okay? Permission to off cam. Ano yung reason? Okay? At nahanda na yung ating screen. Awitin na natin ang Himno 102, Ilaw ng Katotohanan.
Lang tayo mga Diyos. Panginoon naming Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, muli po kaming nagkakaisa ng aming mga puso. Lumalapit po kami sa iyo, Ama, upang magpasalamat, kumilala sa lahat po ng kabutihang natatanggap pa po namin mula sa iyo. Salamat po na pagtitiisan, na pagtiyatyagaan mo pa po ang bawat isa sa amin. Sana po, ipagpatawad mo nawa po ang marami naming mga pagkakasala, mga pagkukulang po namin, Ama, mga kabiglaanan. Ipagpatawad mo nawa po sa amin. Ngayong nakapagpatawad na po kami sa mga nagkulang din naman po sa amin. Sana po, linisin mo po ang aming mga puso. Mayroon po kaming mga kahilingan sa iyo. Ikaw na po sanang bahalang magkaloob, Ama, ng mga bagay na pawang kasang-ayon po ng iyong kalooban. Mayroon po kaming mga kapwa MCGI teens na sa ngayon po ay nakikinig ng iyo pong mga pag-aaral ng doktrina. Samahan mo po sana sila sa kanilang pag-aaral ng iyong mga salita at lakip na buksan mo po ang aming mga puso upang amin pong maingatan ang iyong mga karunungan. Sa iyo na po namin ipinagtatagubilin ang amin pong gampanin sa gabi pong ito. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, at maganda naman tayong lubos. Awit muna tayo ng ating A Song of Praise. Paki-on na lang ng ating mga video. Awitin natin ang Let Your Love Flow adaptation. There's a reason for the warm, sweet smiles. There's a reason why we feel so inspired. Must be the passion and the love that binds us together. So let this feeling seep in deep inside and keep us feeling. With love we can hide and keep it burning through the length of time till forever. Just let our love flow like a river stream and let our love grow. All in Jesus' name and let our love show. And we know what it means, that's the reason. So let our love flow for the whole world to see. That is love that binds us above everything. Just let His love shine, and we know what it means, that's the reason. There's a reason for the warm, sweet smiles. There's a reason why we feel so inspired. Must be the passion and the love that binds us together. So let the wonder leave no empty space and take us yonder. Much more loving embrace. Feel the fervor, get through every place, never hold back. Just let our love flow like a river stream and let our love grow. All in Jesus' name and let our love show. And we know what it means, that's the reason. So let our love flow for the whole world to see. That is love that binds us above everything. Just let His love shine, and we know what it means, that's the reason. Just let our love flow like a river stream and let our love grow.
Ang mga salita ng ating Panginoong Hesus. Marcos 9:33. At sila'y nagsidating sa Kapernaum, at nang siya'y nasa bahay na, ay tinanong niya sila, "Ano ang pinagkakatuwiranan ninyo sa daan?" Marcos 9:35. At siya'y naupo, at tinawag ang 12, at sa kanila'y sinabi niya, "Kung sino man ang ibig maging una, ay siyang mahuhuli sa lahat at lingkod ng lahat." Marcos 9:37. Ang sino mang tumanggap sa isa sa mga ganitong maliliit na bata sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap. At ang sino mang tumanggap sa akin, ay hindi ako ang tinatanggap, kundi yaong sa akin nagsugo. Marcos 9:39 hanggang 46. Datapwat sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong pagbawalan siya, sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko, na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Sapagkat ang sino mang magpainom sa inyo ng isang sarong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala sa anumang paraan ang ganti sa kanya. At ang sino mang magbigay ng ikatitisod sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking gilingang bato at siya'y ibulid sa dagat. At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw, kaysa may 2 kamay kang mapasa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay. Na dooy hindi namamatay ang kanilang uod, at hindi namamatay ang apoy. At kung ang paamoy makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok kang pilay sa buhay, kaysa may 2 paa kang mabulid sa impyerno. Na dooy hindi namamatay ang kanilang uod, at hindi namamatay ang apoy. Yan. Welcome sa ating MCGI Teens prayer meeting. Paki-on na ng inyong mga video. JM, Gael, at si Harmony. Ang ating paksang pag-aaralan ay may kaugnayan sa tinatawag natin na, ano yan? Universe. At syempre, so medyo pa-science tayo this time. Meron din naman tayong mga verse sa Biblia na batayan. Bakit natin pinag-aaralan ang universo? Nandyan ang Roma 1:20, ang awit 19:1,6 at Ebreo 11:1. Because we are in this track, let us expect that learning about the universe will help us to get to know more the authenticity of the Bible. Learning about the universe can help us prove that the Bible is true, that even though it is written millions of years ago, thousands of years ago, even before the scientists of today's time were able to identify what's in the universe, the Bible already has information
already provided certain and the right amount of information for us to, for the people of their time to be mindful that there is an existing universe. Ngayon na lang yan sa panahon natin na talagang nasusuportahan, may picture pa nga di ba? At meron pa tayong tinatawag na Google Satellite. Alam nyo ba yung Google Satellite? Kahit hindi ka lumabas sa outer space, makikita mo yung universe. Yan. Pupunta ka lang sa Google Earth. Yan. Tingnan nyo. Searchable yan kahit sa phone ninyo. Started. Explore Earth. Yan. So, ito ang tinatawag natin na Google Satellite. So, kita mo dyan ngayon, ang itsura ulit niya. Ano ang itsura ng Earth, di ba? Yan ay dahil nasa technology. Dahil nasa technology, kaya nakikita mo na yung labas. Tayo dito sa layers. Earth lang kasi yung nakikita natin, no? Pero nandiyan din na dahil sa home. Makikita nyo din dyan yung iba namang mga planets. Hindi ko lang pa alam masyadong gamitin ito, pero ayaw niya lumabas, di ba? Di ba? Kita mo pa yung super close up. Nandiyan ka na sa labas. Punta tayo ngayon. Kita mo yung stars. Meron pa yan, hindi ko lang alam kung saan Yung Saturn, makikita mo. Diba? That is because of the technology that we have. Ultimo yung moon, napuntahan na. Yung sun, napuntahan na din. Dahil, sun hindi pa pala, sorry. Yung mga planets natin, may mga pictures na sila. And we had the idea na meron palang asteroid, na meron palang Milky Way galaxy, meron palang Andromeda, Orion, at iba't iba pa na nag-exist within the universe. But then, it's just now. But the Bible already has something to tell about the universe. Thousands of years ago. At bakit natin yan pinag-aaralan? For us to see and know na talagang totoo ang Biblia. Okay ba? Sige, puntahan na natin sa pagpapatuloy natin sa next slide. But review muna tayo sa ating mga nagpaksa. Noong prayer meeting at worship service, tungkol saan ang ating napag-aralan, Gael, sa natatandaan mo? Tungkol po sa pagtanaw ng utang na loob, sis. Okay, pagtanaw ng utang na loob. Ano ang napulot mo doon, Gael? Natutunan ko po ay dapat po tayo magkaroon ng utang na loob sa ating magulang kasi sila po yung nag-alaga po sa atin. Gaya po ng nakasulat sa Galatia 6:10 na gawan din po natin sila ng mabuti. Pati po sa kapwa at kaaway po natin, sis. Okay. What else? Ano pa ang naiuwi mo, Jano, nung Sabado? Dapat po nadalangin natin yung mga magulang natin. Dahil sa kanila po, nabuhay po tayo at sila po yung nag-alaga sa atin. At pangalawa po, dapat din po tayo mga nanukutang na loob sa Panginoon dahil siya din po yung nagligtas sa atin. Okay. Po, Aside from that, nung pasalamat naman, diba? Meron tayong inintrohan nung pasalamat. Tungkol naman ito saan? Harmony. Yung pinaksa sa atin ni Brother Rodel. Ang karunungang itinuturo ng Diyos tungkol sa pagbibilang po, sis.
Pagbibilang. Ano na yung nasimulan natin doon ng karunungan sa pagbibilang? JM. Kinig na po sis. Ng 2 p.m. wala din po. Okay, JM. Go. Ang tutunan ko po dito sis ay meron po tayong mga bagay po na dapat bilangin po sa Biblia po na nasasabi sa Biblia gaya po ng pagbilang po ng kaarawan po sis. Ito po ay para raw po makatamo tayo ng pusong may karunungan po. Pero meron din naman po mga bagay na hindi dapat nating bilangin kahit kaya naman po nating bilangin. Gaya po ng ginawa po doon kay David po sis na ipinabilang sa kanya yung mga Israel at saka yung mga Huda po. Ito po ay pinabilang sa kanya para makita niya po yung kanyang kadakilaan po sis. Hindi po ito nakabubuti po sis. Merong karunungan sa pagbibilang. Ang Kristiyano, meron tayong dapat bilangin, meron naman na hindi dapat. So, wala pa talaga yung straight climax, kumbaga, ng ating na pag-aaralan. But let's reserve that by the next Saturday, God willing, yung pagpapatuloy. Ngayon, introduction muna tayo. Kanina may mga napahapewan na ako about the universe. Kayo naman ang aking tatanungin. Ano ang inyong naiisip kapag naririnig ninyo ang salitang universe? Tungkol sa mga planeta. What else? Ezekiel. When you think about the word universe, what comes into your mind? Ezekiel. Sorry po sis, late po ako ma-join. What comes into your mind whenever you hear the term universe? I think about science. It's about science. What else? JM, ikaw naman. Naririnig mo ang salitang universe. Naiisip ko po sis yung mga planet po. Mga planet. Si Jano, ikaw. Galaxy. Di ba maraming galaxy, no? Hindi lang pala Milky Way galaxy. Napakaraming galaxy. Sige. And from this photo, ano ang nakikita ninyo dyan? Ikaw, Jano. Universe. Merong kasi dyan natin supposedly ilalagay yung mga naging description nyo. What comes into your mind when you think of the universe? May planets, may sun, may stars. Teka lang. Na mag-a-announce. Tayo. Opo.
Okay. Yan. Sige, iwan ko muna kayo panoorin lang natin yung ating mga AVPs. And then right after that, ipa-play, pag-usapan natin yung ating class. Let's play video 1 hanggang 3. Universe. Ito ay mula sa salitang Latin na universus. Ang space and time at lahat ng nilalaman nito kasama na ang mga planeta, bituin at galaxy and all other forms of matter and energy ay tinatawag na universo. Si Galileo Galilei na isang Italian astronomer, physicist at engineer ang naitala na unang gumamit ng telescope para mag-observe ng kalangitan noong taong 1609. Binago nito ang pananaw noong una tungkol sa universo at sa mga bagay na nasa kalangitan. Makalipas ang maraming taon, the Hubble Space Telescope was launched into low Earth orbit noong taong 1990. Ito ay pinangalanan in the honor of trailblazing astronomer Edwin Hubble. Ang Hubble Space Telescope ang nagpakita ng clear view ng universe at ginamit ng mga scientists to observe ang ilang most distant stars and galaxies, gayon din ang mga planeta sa ating solar system. Muling namangha ang sangkatauhan ng unang naglabas ng mas malinaw na mga image ng universe mula sa James Webb Space Telescope na designed primarily to conduct infrared astronomy nitong July 2022. Misyon ng teleskopyo na ito na pag-aralan ang 13.5 billion years ng cosmic history. Ang James Webb Space Telescope ay nakapag-produce ng deepest and sharpest infrared image of the distant universe to date, kasama rin ang mga image ng thousands of galaxies, including the faintest objects ever observed in the infrared, sparkling clusters of millions of young stars at starburst region of fresh starbirth. Ang universe ay madalas na tinutukoy na the totality of existence. Kung gaano ito kalaki o kalawak, ang sagot pa rin kahit ng mga experts ay unknown. Ang universo ay binubuo ng mga bilyong galaxy. Ang galaxy naman ay binubuo ng gases, solar systems, stars at dusts. Kaya kung nakita na maraming galaxies, marami din na solar system katulad ng sa atin. Isang napakaliit na bahagi lang ng universe ang ating solar system. Sa katunayan, ang Sun na makapaglalaman ng 1.3 billion na Earth ay maliit na tuldok lang sa universe. Lahat ng ito ay nagpapatunay na marami pa tayong hindi alam tungkol sa universe. Pero isang bagay ang nakasisiguro tayo. Ito ay gawa ng makapangyarihang Diyos na ating manlalalang at manlalalang ng buong universe. The creation is the best basis for our faith. Ang pinakamagandang ebidensya na mapanghahawakan natin ng ating pananampalataya sa hindi nakikita yung nakikita nating ginawa ng Diyos. Napagtatanto natin sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya
ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Yun ang sinasabi sa Biblia. Paano natin mapapagtanto yung kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos sa pamamagitan ng kanyang ginawa? Tingnan ninyo yung araw. Di ba mainit? Nabawasan na ba ang init, mga kapatid? Ilang bilyon taon na ang araw. Sabi ng siyentipiko, yun daw pong araw, humigit kumulang, nasa 14 na bilyong taon na. Yung mga bituin, nasa 14 na bilyong taon na yung iba. Ikaw nga ang magsiga ka. Kahit isang bundok na kahoy, hindi kakasya para tumagal ka ng isang buwang nagsisiga. Kindle a fire, and to maintain that fire, a mountain of wood will not be enough to maintain it for a month. Para lang sa isang buwan, hindi kakasya yung isang bundok na kahoy para i-maintain mo yung init nung siga. Para makainit ng 10 taon, 20 taon, 1,000 taon, 1,000,000 taon, may napakatindi ng power na kailangan mo. Ganon ka-powerful yung araw, yung sun. Napakatindi ng power. Bilyon-bilyon taon na, hindi pa nauubos yung gatong doon. Sa pamamagitan ng araw, napapagtanto natin yung walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Yung araw, magdidilim pa yun eh. Dadating yung sinabi ni Kristo that the sun will not give off its light anymore. Dadating ang araw ay magdidilim. Mauubos yung power na nasa araw. Parang ang hindi na nauubos hanggang ngayon eh. Pero darating yung araw, mauubos yun. Kung yung araw halos parang hindi ka makapaniwalang walang hanggan yung kanyang init, lalo naman yung gumawa ng araw. Kaya sa pamamagitan ng araw na ginawa ng Diyos, napapagtanto natin yung kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. So, ang ebidensya ng bagay na hindi natin nakikita, yung kapangyarihan ng Diyos, ang ebidensya nun yung nakikita natin. Yung araw, yung bituin, the vastness of the universe, yung napakalawak na kalawakan, nagpapakilala ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Sa awit 19:1, ang sabi ron, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ng gawa ng kanyang kamay. In English it says, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. What a wonderful firmament. Endless in human terms. It seems to be endless. In scientific terms, they say it is an ever-expanding universe, which is silly, which is not true. I do not believe that the universe is an ever-expanding universe. Di ako naniniwala sa Big Bang because may measurements ang universe according to the Bible. God have laid the measurement of His work. There is a measurement. So there is an end of the universe. And on that end begins eternity. According to the book of Psalms 19 verse 6, His going forth is from the end of the heaven, and His circuit unto the ends of it. You see, there is an end of the heaven. There is an end of the universe. But man cannot perceive that end. Man cannot penetrate that end. But there is an end. So do not believe that the universe is an ever-expanding universe. There are measurements thereof. When God created the universe, there is measurement that He laid.
how do we perceive the endless power and Godhead of God? Through the created things that we see, we can perceive the unseen. That's why the Christian faith is not baseless. Faith is defined by the Apostle Paul in 11:1 of Hebrews, the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. And what is the evidence of things not seen? Of course, the evidence of the things not seen are the things that are seen. We can perceive by the things that we see the power of the unseen, the glory of the unseen. And by observing things that are visible, we will be convinced about the eternal power of God. Something created is related to other created things. May kaugnayan po. Ang pag-aaral ko po ng salita ng Diyos, nagbigay sa akin ng konklusyon na mayroong isang mahalagang creation ang Diyos na para sa Kanya on top of every creature. Basahin natin ang Hebreo, Kapitulo 2, versikulo 6. Ngunit pinatunayan ng isa sa isang dako na sinasabi, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? O ang anak ng tao upang siya'y iyong dalawin? Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan. At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay. Nasa ibabaw po ng lahat ng gawa ng kamay ng Diyos, yung tao at saka yung anak ng tao. Sabi dun sa unang talatang binasa, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? O ang anak ng tao upang siya'y iyong dalawin? Merong isang lingkod ng Diyos nung una na nagsabi noon, ano ba ang tao upang siya'y iyong alalahanin at ano ba ang tao na upang siya'y iyong dalawin? Si David ang may sabi noon sa 8:4 ng awit. Ano ang tao upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng tao upang iyong dalawin siya? Sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa Diyos, at pinaputungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Iyong pinapagtataglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Yun. Ganun pala ka-espesyal ang tao sa Diyos, kapatid, ano? Bagaman siya'y mababa ang kapangyarihan kaysa anghel, sa balor, mas mataas siya sa anghel. Kasi inilagay siya sa ibabaw ng gawa ng kamay ng Diyos. Ang tao, napakahalaga sa Diyos. Kasi talagang ang tao para sa Diyos, higit sa lahat ng kanyang mga nilikha, napaka-espesyal ng tao. Ngayon, dahil dyan sa tao na yan, gagawa siya ng tao, nag-iisip siya. Siyempre, nag-iisipan Diyos noon, ano? Gagawa siya ng tao, saan niya lalagay? Lalagay niya sa isang tahanan. Saan ang tahanan ng tao ayon sa Diyos? 17 ng gawa, kapatid na Lot, versikulo 26. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. Ang tao, ang tatahanang ginawa ng Diyos, ang lupa, ang earth, the planet earth.
So the Bible tells us specifically what is the destined habitation that God prepared for man. Ang kanyang pananahanan ay ang Earth, the planet Earth. Ngayon, sa sunod na tanong, planet Earth lang pala ang kailangang tahanan ng tao. Bakit merong Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus? Bakit may mga galaxy, no? Maaari ganun ang ibig sabihin na yung kalawakan, napakalawak, para saan yun? Para sa tao po yun sabi ng Diyos ginawa niya para sa tao lahat bakit kailangan? Kasi yung Earth, pag siyang mag-isa lang, tapos nandun yung araw para tumanglaw, para magbumuhay ng halaman, nag-iisa ang Earth, mapanganib na yung Earth na yon ay higupin ng araw. By the principle of gravity, pagka walang ibang gravitational pull na hahawak sa mundo para manatili siya sa lugar niya, ang mangyayari, dadating panahon hihigupin ng araw yon kasi ang araw ang may gravitational pull na malakas Pero naglagay ang Diyos ng balancing factor para ang Earth in space ay hindi mawala sa lugar. Naglagay siya ng mga outer planets. Ang inner planets kasing tinatawag, yung mga malapit sa araw. Yung outer planets, yung malayo sa araw. Yung balancing ng gravitational pull at saka yung movement ng solar system in consonance in relation to the Milky Way galaxy, yun ang nagmamantini ng lugar ng mundo kung saan siya dapat na umikot. No? Yung gravitational attraction ng ibang mga heavenly bodies. Ba't naman kailangang may Milky Way? Kasi yun naman ang magme-maintain ng posisyon ng solar system. Bakit naman meron pang kailangang ibang galaxy? Yun naman ang magme-maintain ng posisyon ng Milky Way galaxy to make the Milky Way galaxy in a stable position. Kaya kinailangan ngayong lawakan ng Diyos. Parang ganito lang yung kapatid, para maintindihan lang po sana ng mga tao. Ganito. Ikaw may bahay. Ang totoo, kailangan mo lang naman sa bahay, kung magtatrabaho ka sa bukid, isang kwarto na doon ka matutulog. Magtatrabaho ka sa bukid Maliit lang na kwarto, pwede ka lang mabuhay. Pero bakit lumalaki ang bahay? Kasi dahil sa pangangailangan. Kung ang tao dumudumi, kailangan maglagay ka ng kasilya sa bahay. Dahil kung lalabas ka para dumumi sa bukid, kung umuulan at saka kung maginaw, di mangingiki ka ng ginaw doon, tumatai ka doon sa bukid, mag-ielo yung katawan mo. Kaya kailangan yung sa bahay mismo, magkaroon ka ng kasilyas. Lalaki ngayon ng konti ang bahay, magkakakasilyas kailangan mo magluto. Kaya magkakakusina, di ba? Kailangan mo pagka dadating ang bisita, meron kang pagtatanggapan, maglalagay ka ng sala at saka bukod sa sala, pagkatapos yung mag-usap, yung bisita ay ayaw umuwi, dapat bigyan mo rin siya ng room. Kaya may guest room. Kaya lumalaki ang bahay dahil sa pangangailangan. Ganon din yung pagkakagawa ng Diyos sa kalawakan, lumaki ng lumaki para sustinihan yung galaw ng mundo para sustinihan ng buhay ng tao. Ang isa pang dahilan, kapatid, ang isang paniwala ko, pinakikita ng Diyos ang lawak ng kanyang kapangyarihan sa kalawakan. Para maniwala kang yan, hindi lang basta yan lumitaw. Ginawa talaga ng Diyos yan intentionally for us to understand His great powers. 19:1 ng awit, kapatid na Daniel, hanggang 2. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kaniyang kamay. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Ang kalangitan ng wika ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos.
Ang kalawakan ang nagpapakilala ng gawa ng kanyang mga kamay. For us to realize na yung gumawa sa atin, isang napakamakapangyarihang Diyos. Kasi pagka na-realize natin napakamakapangyarihan niya, mag-a-add yun, makakaragdag yun sa ating obedience and respect. Tingnan mo ha, nung senador pa lang, nilirespeto na siya. Pero nung maging presidente siya, mas siyang nilirespeto. Ganon. Habang lumalaki ang kapangyarihan, ang sakop, nilirespeto ng tao. Ganon din ang Diyos. Kaya lumalawak ang mga bagay, para ipakita ng Diyos sa tao na ma-realize natin na there is somebody who exists that is of a vast, an endless power and force. He is the source of all forces that exist. Pagka na-realize natin yon, matututo tayo ng obedience, ng takot, ng respeto, ng pagkilala. Yun po ang mga mensahe ng mga talata ng Biblia, kapatid. Tatlong video yung ating napanood mula patungkol sa universe. Ang universe, saan ito nag-originate? Diyan, nabasahin mo nga. Universus. Sa wikang Latin, tinubuo ng mga planeta, yung galaxies, at iba pang forms ng matter and energy. Yan. So, ang universe ay galing siya sa Latin word na universus. At binubuo ito ng, alam niyo na yan, between, galaxy, at iba pang forms of matter. Di nga natin alam kung lahat ba ng nandyan na-discover na nila eh. Malayo kasi yan. Malaki yung ating universo. Si Pluto nga, hindi na nila nakita eh. May update ba kayo sa school, sa science? Gael, yung Pluto ba nabalik na sa planets? Dito po sis. Elementary pa lang ako, wala na si Pluto. Wala na siya sa planet. Ngayon, high school na kayo, wala pa rin siya. Nasaan kaya napunta si Pluto? Baka nagpakalayo-layo na siya. At hindi pa rin masundan ng ating satellite. Ibig sabihin, malawak pa ang universo. At maaaring marami pang elements, matters of energy na nandyan na hanggang ngayon hindi pa rin talaga napapangalanan. Ganon kahusay ang Diyos. Napakarami niyang ginawa. Next naman. Ano ba ang ilan sa mga famous inventions na nagdulot ng ating kaalaman patungkol sa universe? Dati akala nila, anong akala ni Magellan sa Earth? JM, anong akala ni Magellan sa Earth? Akala niyo po sis, flat lang po ito. Paano nila nalaman na hindi flat ang Earth? Ano ba, paano nalaman na hindi flat ang Earth? Ikaw, Jack. Dati kasi akala nila flat. Pag flat ang Earth, pag narating mo yung dulo, ano mangyayari sa'yo? Mahulog ka. Pero napatunayan sa paglalayag sa archipelagic travel ni Magellan. Galing siyang Espanya, nakaikot siya. Hindi naman siya nahulog. Ibig sabihin, ang mundo round siya. Doon lang nila nalaman na hindi pala ito patag.
At dumami pa yung mga inventions. Ano-anong mga inventions ito? May natatandaan? Wala. Hindi ka nag-take notes. Gael, ano-anong mga inventions yung natandaan mo? Yung telescope po, sis. Ano daw? Medyo, ano lang, paulit lang. Yung telescope daw po, sis. Telescope, what else? Harmony, ano pa? Ano pa yung mga inventions? Yung mga, gano'n din po, mga microscope po. Microscope. Di ata dyan ginagamit yung microscope. Yung microscope, pang maliliit lang yun eh. Satellite. Yan, pag ulit tayo dyan, di ba? Nagpalabas sila ng satellite. Lumilipad-lipad dyan. At meron nga tao, di ba, nandun sa universe. Kaya nila nakikita yung mga kaalaman dyan. And we have this one, yung sabi ni nga ninyo, telescope was first used to observe the universe by Galileo Galilei. Siya ang naka-invento ng tinatawag natin na telescope. Yung malawak yung universe, hindi mo pwede gamitan ng microscope kasi yun. Microscope, nakagamit na ba kayo ng microscope? Lipat lang tayo sa main zoom. Lipat lang tayo. Sa labas.